Magandang araw po sa inyong lahat. Bali turuan ko po kayo ngayon na mapahaba ang inyong English na mensahe na kung saan ay kailangan niyo po talagang matutunan para maunawaan po kayo ng lubos ng inyong kausap na Amerikano. Kung ang inyong ideya ay higit sa isa. Di ba po ba? So, sana tapusin nyo para humusay po agad kayo sa English. Ito po ay pangbaguhan, kaya okay lang na ito yung inyong panuurin, maski pa po kayo ay baguhan pa lamang. Okay, so dito na po tayo sa ating halimbawa. Kaya mo iyon gawin dati. Pero ngayon, di mo na kaya. Uulitin ko. Kaya mo iyon gawin dati, pero ngayon, di mo na kaya. So para may English po natin yan, ang inyo dapat i-translate muna ay yung unang ideya. Okay? So, ang unang ideya natin ay ito. Itong kaya mo iyon gawin dati. Yan yung unang ideya. Yan ang unang itatranslate natin. So, para may translate ng tama yung ating Tagalog na mensahe, ang uunahin nyo po ayon sa batas ng English ay yung tinatawag na subject o pinag-uusapan. Okay? At ang ating pinag-uusapan po dito sa ating unang ideya ay itong nasa pinakataas. Itong ko hanggang dito sa nitom. So kung mapapansin nyo, ang ginamit po natin ay itong mo. So you ang gagamitin natin bilang subject o pinag-uusapan. Ngayon po, ang pangalawa po na dapat yung isunod na salita sa pagta-translate ng inyong Tagalog patungong English ay yung verb naman. Okay? Verb. Na ito pong kaya, yan po ay verb. Helping verb. Kung gusto niyo malaman ng eksakto, helping verb. Na ang ibig sabihin ng helping verb, katulong na verb. Na kung saan ang tinutulungan niya ay isa pang kauri niya na verb rin. Okay? So, yung itong kaya na pag gusto nyong eksaktong-eksakto yung ibig sabihin ng could para sa Tagalog, ito talaga, kaya dati. Ha? Itong kaya dati, yan yung could. So, yan. Meron ka ng you at meron ka ng could na subject plus verb. Okay? Ngayon, ang isusunod po natin, katulad ng sinabi ko sa inyo, di ba ito pong could o kaya may tinutulungan na kauri niya na verb din. At yan po ay itong gawin o sa English ay do. Okay? Pag tinignan nyo sa dictionary itong do at saka could, pareho po yung verb. Okay? So, tandaan nyo na. Okay? Ang isusunod nyo sa could ay yung kanyang tutulungan agad. Kaya itong gawin, yan yung itinranslate ko muna. Sa halip yung iyon. Okay? Kasi yun ang requirement o kailangan ng could. Dapat maging kasunod niya agad yung gusto niyang tulungan na isa pang verb. Okay? So, itong gawin o do, maaari po natin tawagin na main verb. Yan yung mismong iniakto. Okay? Iniakto ng ating pinag-uusapan. Okay? So, yan ang tandaan nyo. Pagkatapos po niyan, nitong main verb, ay ang isusunod po natin ay yung salita na kukumpleto po dito sa main verb natin na gawin. Anong gagawin? Pag sinagot ko yon, iyon. E di yung salitang iyon, yun yung taga-kumpleto na maaari natin tawagin namang object. Okay? Sa English grammar, object po ang tawag dyan. So, yung iyon, kapag tinranslate ay it. Okay? So, yan. Kompleto na. You could do it. Okay? Sa Tagalog ay, kaya mo iyon gawin dati. Okay? Ngayon, yan yung unang ideya. Ang pangalawang ideya po kasi ay itong di mo na kaya. Di mo na kaya. Para maidugtong po natin yan, gumamit ako ng conjunction. Okay? Bali ang conjunction, marami po yan. Pero isa lang ang ginamit ko at yan ay ang salitang pero.
Okay? Sa paggamit po natin ng pero, may batas po yan. Kailangan gumamit ka ng comma. Okay? Tapos sa kanyo isusunod yung pero. Nasa English ay but. Yan ang requirement para tama yung paggamit nyo ng conjunction. Okay? Na ang ibig sabihin ng conjunction ay taga-konekta ng ideya. So yung isang ideya at yung pangalawang ideya, ikinonekta natin gamit ang conjunction. Okay? Ngayon, mapapansin nyo, meron tayo dito salitang ngayon. Okay? Ang ibinibigay na ideya niyan ay patungkol sa panahon. 'Di ba? Pang ngayon. Okay? Na in English natin bilang now. Ito po ay sinasabi nito na yung pangalawang ideya natin ay patungkol sa ngayon. Yung ating pinag-uusapan patungkol sa ngayon. Okay? So tapos na po tayo dito sa pero ngayon, but now. Ang isusunod naman natin ay yung pangalawang ideya na. At sa pangalawang ideya, kailangan po muna natin hanapin yung ating pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan ay itong ko hanggang dito sa nya. So, ang ginamit ko ay mo. So, you. Pagkatapos po niyan, saka pa natin, bali subject din po yan. Okay? Tapos, ang isusunod nyo ay verb na naman. Okay? So, itong can't. Okay? Na ito pong can't na ito ay sa Tagalog ay di na kaya. Okay? Na gusto kong ibigay sa inyong dagdag na impormasyon na itong di na kaya ay binibigyan ng ideya nitong ngayon. Okay? Yan, kasi ang ngayon po o itong now sa English grammar ay tinatawag na adverb. At ang adverb po, ang tinutukoy niya para bigyan niya ng ideya ay yung verb. At ang verb po natin ay itong can't. Okay? So, yan yung silbi ng adverb. Sinasabi niya na yung di na kaya ay pang ngayon. Okay? So, pag pinagsama-sama natin, you can't. Yun lang, you can't. Ang malaking tanong, bakit hindi ako naglagay ng nitong iyon gawin? Di mo na kaya iyon gawin, di ba? Para kompletong-kompleto. Bali, hindi ko na po nilagay yon kasi may tinatawag na redundancy. Na ang ibig sabihin ng redundancy ay umuulit. Na kapag nakagawa ka ng umuulit na salita, mali na yon sa paggawa ng English na mensahe. At para maiwasan ko yon, gumamit ako ng ellipsis. Okay, yung ellipsis po ay siya yung paraan para magtanggal po tayo ng isang salita o ilang salita para lang hindi natin magawa yung paulit-ulit na paggamit ng mga salita. Kasi nagamit mo na, uulitin mo na naman. Yun ay mali sa English grammar. So, ginamitan ko ng ellipsis. So, tinanggal ko itong iyon gawin. Pero pwede naman, pero pag mali na. Mali na yung pagkakagawa nyo ng inyong English sentence. Yung pong ibig kong sabihin. Kaya naman po, hanggang dito lang sa can't. Sa di na kaya. Okay? So, pagsamasamahin na po natin. So, itong di na kaya, yan ay di na kaya ngayon. Okay? Kasi nga, di ba itong now ay ang kanyang tinutukoy ay itong can't. Okay? You could do it
but now you can't. You could do it, but now you can't. Para sa kaya mo iyon gawin dati, pero ngayon, di mo na kaya. Yun. So, kung mapapansin nyo, nakagawa na po tayo ng dalawang ideya na pinagsama na kung saan ay may bibigay na po natin sa ating kausap na Amerikano na tiyak maunawa na po tayo ng lubusan. Okay? So, ngayon, gusto kong ituro sa inyo na yung code ay ibig sabihin niyan ay patungkol sa kakayahan dati. Okay? Yung can't naman ay patungkol sa di kaya ngayon. Okay? So, makikitandaan na po. At saka tandaan nyo itong conjunction na but na may kasamang comma para hindi na po kayo magkamali. Okay? At saka pwedeng isunod po dyan ay yung tinatawag na adverb na itong adverb ay sinasabi niya kung kailan itong di na kaya. Okay? Na kung saan ay verb. Okay? Kasi ang adverb po ay pinantutukoy sa verb, sa adjective, at saka sa kapwa adverb. Okay? So, yan yung mga tandaan nyo lang para hindi po kayo maligaw. So, ito po yung naging resulta ng ating ng itinuro ko sa inyo. Ito na yon. Okay? Kung gusto nyo mag-practice, pwede naman po. Okay? So, kung practicein nyo po itong pangalan, kayo na po ang bahala kung gusto nyong paltan ng iba. Diba si Tom ay lalaki? So, dito sa baba, dahil dapat yung pinag-uusapan po dito sa pangalawang ideya at sa unang ideya, dapat iisang tao lang yan, hindi magkaiba. Yung gagamitin mo sa niya, na pantukoy mo kay Tom, dapat he. Kasi ang he ay panlalaki. Pero kung gagawin mo yung Maria o Josepina, babae, she po ang gamitin nyo para sa niya. Okay? Yung ko rin dito sa baba. Yung namin din bilang we. Kung natin din bilang we. Pag nila, they din sa baba. Yun lang naman po yung tatandaan nyo. Para ang pagtukoy nyo doon sa tao ay hindi magkaibang tao, kundi iisang tao yun. Okay po? So, sana malaki-laki ang inyong natutunan dito sa ating lesson. Okay? At kung may natutunan kayo, sana mai-share naman po sa iba para dumami-dami naman po tayo at saka matulungan na rin po ang page natin. Okay? At saka, syempre, pag nakikita ko na dumadami kayo, nagkakagana po ako na mas maparami pa yung mga videos na pwedeng magawa. Okay? Kaya, sana share kung okay lang po. Okay? So, makikipag-aralan yan at ito, napakalaking bagay niyan pag natutunan nyo. Kasi sa totoo lang, naipaliwanag ko na sa inyo ang bawat isa na mga salita na kinakailangan para makabuo po kayo ng English na mensahe na may dalawang ideya gamit ang but at saka could at saka can. Diba? So, mag-aral ng maigi at maraming salamat po.